Hello guys, good day. So it's me again, si Piloy, and welcome back again sa ating channel. So to my followers and to my fellow shippers, especially sa mga engineers na patuloy na nagsusubaybay sa ating channel. So guys, I'm very sorry na nawala tayo sa ere, no? Because during the past few months, medyo busy si Chief Miloy, no? Nawala na tayo sa ere, nawala na tayong mga update na video dahil kailangan na nating magtrabaho ng full time, no? Nag-focus na tayo doon guys sa trabaho natin, being a chief engineer, being a team leader of the engine department, kasi may mga trouble tayo na mga hindi inaasahan, no, na taliwas doon sa ating mga planning maintenance. So, thankful naman tayo guys, no? Hindi naman tayo binigyan ng major trouble. So, yung may mga trouble na dumadating sa machineries and equipment natin guys is kaya namang ma-rectify, no? It is manageable. Kaya nga lang guys, araw-araw na tayong may ginagawa, no? So, nawala na yung time natin na mag-video, nawala na yung time natin na kukuha ng vlog kasi medyo busy na kasi yung last natin na biyahe is Canada, so mayroon tayong kailangan i-prepare, no, para sa PEC. So nawala na tayo sa focus sa ating mga educational vlog natin. So guys, this is to inform that maybe this is my last vessel. So hindi na tayo sasakay uli kasi si Chief Miloy mag-for good na, no? I was decided to retire sa pagbabarko. Kaya lang guys, ang kumpanya natin ay ayaw pa tayong payagan na mag-retire. So instead na sasakay sa barko, nag-offer sila ng another job for me, no, sa opisina. So pagbaba ko dito guys, supposed to be ay magre-retire na si Chief Miloy kasi mayroon namang na-invest si Chief Miloy, no? Mayroon naman tayong generating income. So hindi naman tayo mawala ng income guys, no, kahit na mag fully retire tayo. Kaya lang guys, ayaw pa ng kumpanya natin na tayo daw ay mag-retire kasi sabi nila bata pa daw tayo, no? Hindi pa daw pwedeng mag-retire kasi napakabata pa natin. Although na ngayon ay I'm turning 53 years old, and then I'm sailing since I was a cadet and until now as a chief engineer for 29 years. So dito na pag-isip-isip ko na pwede na tayo mag-retire, no? Kasi uh, naka-invest na naman tayo. So kailangan na nating mag relax, no? Kumbaga. Kaya lang guys, ang opisina natin ay ayaw pang pumayag na mag-retire tayo. So, they are open me for another job. No? Uupo tayo sa opisina being crewing. No? Kukuruing tayo sa opisina guys. Kaya sa mga subscriber ko, sa mga followers ko, kung gusto niyo akong ma-meet in personal, pasyalan niyo ako doon sa opisina. Or pwede kayo mag-apply sa akin guys, no? Kasi upo tayo sa opisina being a crewing manager. So pagbaba ko dito guys, magbabakasyon ako for a couple of weeks. Then babalik ako sa Maynila for another challenge, no? So mga first week ng October babalik tayo sa Maynila para uupo naman sa ibang trabaho, no? Panibagong challenge na naman para kay Chief Miloy.
So, ito guys, I'm very thankful na mayroon pa namang ino-offer yung opisina sa atin. No? Although na mag-retire na tayo sa barko, hindi naman talagang totally retire kasi pag nasa opisina tayo, mayroon naman tayo pagkakataon na akyat sa barko. So, hindi na tayo crew sa barko. Bibisita na lang tayo sa barko. Yun na lang yung trabaho ni Chief Miloy. Bibisitahin yung barko kung mayroong pagkakataon. And then, kung may barko na babiyahin ng Pilipinas, so, nahawak natin. So, akyatin natin yan, bibisitahin natin. So, yan lang guys. Magkita-kita ulit tayo. Kung gusto niyo akong ma-meet, nandyan lang ako sa opisina sa Cavite. So, maybe, may mga plano naman yung kumpanya natin, baka lilipat kami sa Manila. So, mas madali nyo akong ma-reach out kung nasa Maynila na yung opisina. So, thank you guys kasi this time, bibigay si Kapitan ng despedida party kasi bababa na tayo. September 12, aakyat yung kapalitan natin. So, bago tayo dumikit, nagbigay ng despedida si Kapitan na nagbigay ng pasasalamat sa maganda naming samahan. And then, after that, meron tayong salo-salo. No? Meron kaming salo-salo, hapunan, kunting handaan, and then may kunting kantahan, no? Bago bababa si Chief Miloy. So, yun guys. At samahan nyo ako sa pag-celebrate ng ating despedida party sa baba. Thank you and God bless. Una sa lahat, thank you sa ating Panginoon. Natapos natin yung kontrata natin na walang mga major trouble. No? And then, thank you rin sa tropa, no? Sa good teamwork. Kasi, hindi ako naging chief engineer or hindi si Kapitan naging kapitan. Without you. Kasi, kayo yung ano namin. Kami, nandyan lang sa pag-supervise nyo. Pero, hindi ibig sabihin na lahat ng ginawa nyo merit sa amin. Sa inyo yun. Kasi maganda yung samahan natin. And then, ito na siguro yung huling sakay ko. Kasi for good na ako. No? Kasi kailangan ako sa opisina. Wala. So, kung medyo ano kayo, bisitahan nyo na lang ako doon para hindi ko kayo mamimiss. Yun. Sir, thank you. Sabi si Chief Engineer, punta na kayo dun sa kabila. May kakampi na kayo. Magpasyal-pasyal kay Chief Engineer. Kaya baka may sakaling doon, bakante. So, ibig sabihin, nag-decide na si Chief Engineer mag-retire. Happy na siya, kontento na siya sa narating niya. Yun. So, yun. Hindi naman nagtatapos yung journey. Ano niya yung sa pagbabarko. So magpapatuloy yung career niya, another journey, New chapter. Opisina. So ganun talaga yung buhay natin. So kung gusto nyo mag-retire ng early din, so sanuhin nyo na rin na kung paano nyo i-continue after nung buhay pagbabarko. Yes. Okay? Yes. So, happy tayo kay Chief Engineer. Kasi, tapos na yung mga along-along journey niya. Di ba? Okay, thank you. Walang iiyak ha? Walang iiyak. Walang iyak. Okay. Thank you, Chief. Kita-kita pa naman tayo eh. Masaya lang dapat masaya. Okay. Sir, thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.
Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. Check, pa-picture na sila. Ay, picture din kami ni Chief Engineer. Speaking of retirement. So in reality, sa ayaw natin o gusto, darating ang time na kailangan na talaga nating mag-retire. So ito guys, kunting advice no sa ating mga kapwa seafarers. Dapat ngayon pa lang guys, habang bata pa, so mag-invest na kayo ng future nyo, no? Paghandaan nyo yung time na mag-retire kayo na hindi kayo mawalan. So habang bata pa or habang kumikita pa kayo, pilitin nyo mag-invest. And then, isang i-share ko sa inyo guys, dapat you should have life insurance and also health insurance. Kasi ang trabaho natin guys, being a seafarer, is contractual, no? Pag nag-retire na tayo, and then wala tayong ipon, so saan tayo pupulutin, no? Ito, real talk na ito guys, no? Kasi maraming nagre-retire na gigising na lang siya sa isang araw, retire na siya, hindi na siya pwedeng magbarko, hindi na siya papasa sa medical, and then wala siyang ipon, no? Wala siyang ipon or wala siyang na-invest. Kasi nung time na malakas pa yung katawan niya ay gastos lang siya ng gastos, no? Hindi niya pinaglaanan ng pundo yung future niya. Yung darating ang araw na pagtanda mo na hindi ka maging burden sa mga anak mo, no? Mayroon kang sariling pira pagdating ng araw na mag-retire ka. So ito guys, kunting advice lang sa ating mga seafarers. No, ngayon pa lang, kailangan mag-isip-isip na kayo, mag-invest na kayo. Kasi wala tayong retirement sa trabaho natin. Once na nag-retire na tayo, wala nang pakialam yung kumpanya natin, wala nang ibinibigay na retirement fee. Unlike sa mga government employees. So ito yung trabaho natin guys. So dapat maging wise tayo, no? Habang bata pa tayo, habang kumikita pa tayo, kuhanan nyo ng kunting amount na itabi nyo para sa sarili nyo. Ganon ang advice ko sa inyo guys. Kasi ito ano lang to, i-share ko sa inyo guys, no? Si Chief Miloy, mayroon ng maraming na-invest, no? Sa lugar namin, mayroon na akong hotel. Mayroon akong trucking services. Mayroon akong UB Express. Then, mayroon akong business sa palengke. So, yan guys, ang isi-share ko sa inyo, no? Kunting kunting idea. Habang kumikita kayo, wag gastas ng gastas. Mag-isip kayo ng negosyo na pagdating ng araw na kailangan nyo nang mag-retire, hindi kayo mawalan. Kumbaga, hindi man natin makuha yung sahod na kinikita natin sa barko. Ang importante, masustain yung ating life, natin ba? Yung pang-araw-araw natin na needs. So, ito guys, share ko lang sa inyo sa ating mga kapwa seafarers. So, ngayon pa lang guys, mag-invest na kayo para sa sarili nyo. Kagaya sa akin guys, nag-invest na ako. Then, mayroon na akong life insurance. Mayroon na rin akong health insurance. So, yan guys. Kaya, pagdating ng time na gusto nyo nang mag-retire, sa feeling nyo, okay na, no? Hindi nyo na kailangan sumakay sa barko, pwede na kung mayroong kayong investment. Yan guys, no? So, share ko lang to sa inyo guys. Ito, real talk to. Ito yung nangyayari sa buhay ko, no?
habang kumikita ako, habang hindi pa nag-aaral ng college yung mga anak ko, nag-i-invest na ako. Kasi pagdating ng araw na dumating na sa punto na yung mga anak natin ay papatong sa college, so yung sahod natin, doon na lang yan mapupunta sa tuition, allowance, boarding house, o ano pa yan, kailangan ng anak natin sa college. So habang hindi pa nagka-college yung anak natin guys, ito advice ko sa inyo, mag-invest na kayo. Para pagdating ng araw na mag-college na yung anak natin, mayroon na tayo katulong, mayroon ng income na hindi man natin masustain, at least mayroon tayong katulong na gagastos doon sa pangangailangan ng anak natin sa college. Yun lang guys, no? So yan lang guys. Ito advice lang. Advice lang ito sa ating mga kapwa seafarers. So